tayo. Kaya ang kinakailangan po natin ay lumalim po, mga minamahal. Pakisabi, lumalim. Lumalim. Pakisabi, lumalim. Hindi pa tayo ligtas, wala pa tayo sa elementary level. Sa pagda-born again tayo, ligtas na tayo, nasa elementary level na tayo, enrolled na tayo, nasa eskwelahan na. Pero pagkatapos ng elementary, kailangan mag-high school ka. At pagkatapos ng high school, kailangan mag-college ka. Upang sa ganun, gumraduate ka at magkaroon ka ng trabaho. Ganun din sa Panginoon, pataas po ng pataas yan. Pataas ng pataas ng pataas ng pataas. At marami pong mga churches, mga minamahal, ay naghihintay po sa atin sapagkat hinahangad po nila ang pagtaas. And listen very carefully, ito po'y ayaw itong mapakinggan ng marami, pero ito po'y totoo. Lahat ng mga napakinggan nating aral at hindi natin siya nakabuhay, ang paghuhukom ng Diyos ay ating mararanasan. Matapos nating marinig ang mga magagandang aral at hindi siya nakabuhay, ang paghuhukom ng Diyos ay ating mararanasan. At muli pinaalala sa akin ng Diyos, makinig po ang lahat. Muli pinaalala sa akin ng Diyos 2 nights ago, makinig po, lahat ng mga kapatiran nasa ibang bansa na hindi pa rin itinatayo ang Kingdom of Jesus Fellowship sa mga bansang kinalalagyan nila, ang paghatol ng Diyos ay pabagsak na, pababa na po sa kanila at pabagsak na po sa kanila. Nakikinig ba ho ba tayo? Whatever the true prophets prophesy in the name of the Lord shall come to pass. Linulit ko ulit, matapos natin mapakinggan ng mga magagandang aral at hindi siya nakabuhay, ang paghuhukom ng Diyos ay darating. At ang lahat ng mga born-again Christian, lalo na sa nasa mga taga-taga AOJF at nasa ibang bansa, until now, hindi nag-i-evangelize at hindi tinatayo ang KOJF, ang judgment ng Diyos ay pababa na po sa kanila. Nakikinig pa po ba tayo? Sapagkat ang ibig sabihin po niya na ay disobedience. Pakisabi, disobedience. Para lubos po nating maunawaan, John 15 verse 4 and 5. Bibilisan lang po natin ito. John 15 verse 4 and 5. Jesus said, apart from me, you can do nothing. But with me, you will bear much fruits. Much fruit. At ang mensahe ng Panginoon ay pinamagatang kailangan natin si Jesus. Pakisabi, kailangan si Jesus. Pag sinabing kailangan natin si Jesus, ang ibig sabihin niya, kailangan tayong ma-born again, kailangan tanggapin natin si Christ bilang Lord God, Savior ng ating mga buhay. At kinakailangan na tayo ay gumitna sa kalooban ng Amang sumasalangit. Amen po ba? At mga minamahal, puntahan po natin ang Juan 21 at makikita po natin ang katotohanan ito sa Juan 21. Samahan po ninyo ako. Juan 21. Afterward, yan. Tama ba? O, ayun. Yan. John 21, verse 1 to 13. After this, Jesus revealed Himself again to the disciples by the Sea of Tiberias. And He revealed Himself in this way. Tuloy natin. Simon Peter, Thomas called the twin, Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and 2 others of his disciples were together. Verse 3. Simon Peter said to them, I am going fishing. They said to him, we will go with you. They went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Hanggang po natin itong maigi para lubusan nating maunawaan ng kalooban ng Diyos. Listen very carefully. Tingin po kayo sa akin maigi para ilubusan niya po itong maintindihan. Marami pong church, hindi pa po ako nakakarating sa kanila o bihira po nilang mapakinggan ng aral ko. Amen po ba? Amen po ba? So, ang aral na kanilang narinig ay elementary. Hindi sila nakarinig ng high school message, hindi sila nakarinig ng college message. So, kinakailangan silang makarinig ng high school message and college message. Samantalang po ang mga taga-Kingdom of Jesus Fellowship, punong-puno kayo ng elementary message, punong-puno kayo ng high school message, punong-puno kayo ng college message, at kapag ito'y hindi nyo siya nakabuhay, ang judgment ng Diyos ay babagsak sa inyo. Pero hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Nakikinig pa ba tayo? Naunawaan po ninyo ako? Naintindihan po ba ninyo ako? Yung iba, hindi pa nila alam yung first fruits. Ngayon pa lang nila ginagawa yun, o kinakailangan pa siya ng aralan ng first fruits. Tayo, alam na natin yan eh.
Yung iba, nananatili hanggang ngayon, evangelical. Alam mo yung tawag sa mga elementary message, teaching? Ang tawag puro is evangelical. Evangelical po ang tawag doon. Pagkatapos ng maging evangelical, kinakailangan maging full gospel. Kinakailangan maging Pentecostal. Pero 1990 po, pumasok na po tayo sa apostolic, mga minamahal. Nakikinig pa po ba tayo? Pumasok na po tayo sa apostolic. Kaya, yung aral na binibigay sa atin, binibitawan sa atin, masyado na hong mataas itong aral na binibigay at binibitawan sa atin. Kumbaga sa ibang church, ang kinakain nila, cake na walang icing. Amen. Samantalang tayo, kumakain ng cake na may icing. Naunawaan po ba ninyo ako? Kaya sabi po ng Bible, mas mabigat ang paghuhukom sa mga taong marami nang alam pero hindi siya nakabuhay. Hukuman tayo ng Diyos ayon sa ating mga tinanggap na hindi natin naisa sa kabuhay. Kaya nga nagmamadali tayo na kinakailangan pumunta tayo sa iba't ibang churches, iba't ibang lugar, iba't ibang bansa upang makarinig sila ng mga magaganda at matataas at masasarap na aral. Amen po ba? Naunawaan po ba ninyo ako? At hindi sapat na makarating lang tayo sa kanila. Kinakailangan paulit-ulit at kinakailangan mapailalim sila. At ganun din sinasabi ko sa inyo, matapos mo pakinggan ito, kinakailangan paulit-ulit po ito, isa kabuhay. Ngayon, nakapangaral ako ng Bustos, narinig nila yung high school message, puro elementary message ang napapakinggan nila roon Nakarating sila ng high school message, nakarating sila ng college message, no? Pag hindi nila isa nakabuhay yun, judgment sila. Sapagkat hindi nila na isang kabuhay yun. Naunawaan po natin. Pero mga minamahal, hindi tayo hukuman. Tayo ay pagpapalain ng Panginoon. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay. May nasampulan na nga po Meron akong itong mga mensaheng ito at lagi kong sinasabihan personal. Hindi kasi marunong makinig Ayun, walang trabaho ngayon. Nasa ibang bansa. Nasampulan. Hindi ko na sabihin kung sino. Nasa ibang bansa ngayon, walang trabaho ngayon, tahimik siya ngayon. Parang kailan lang namamayagpag yun sa ibang bansa. Daming pera nun. Laki ng pinapatayo nun. Natahanan sa lugar nila. Pero ngayon tahimik siya, wala sa trabaho ngayon. Ang sinasabi ko nga kasi, huwag tayong papasampol. Amen? Huwag tayong pasampulan. Nakikinig pa ho ba tayo? Isa kabuhay natin ang tapat mga magagandang aral. Simon Peter said to them, I am going fishing. They said to him, we will go with you. They went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Ito po ang gusto kong idiin. They caught nothing. Wala silang nahuli. Sino-sino sila? Si Pedro. Si Pedro ay nagsabi sa 6 pang mga disipulo, 6 pang mga apostol, ako ay mangingisda, sasama ba kayo? At ang sagot ng 6, sasama kami sa iyo. At sila po'y nangisda all night long, wala silang nahuli. Bakit sila walang nahuli? Sapagkat wala sila sa gitna ng kalooban ng Diyos. Ang hindi born again, ang hindi tumanggap bilang Lord God Savior ng kanyang buhay at wala sa gitna ng kalooban ng Diyos, hindi papasok ng langit. Hindi productive, hindi fruitful ang buhay, at sikapin umangat, hindi po aangat, muli pong babagsak. Sapagkat wala sa gitna ng kalooban ng Diyos. Naunawaan ninyo, si Pedro ba ay hindi magaling manghuli ng isda? Magaling siyang manghuli ng isda. Sapagkat bago siya na born again, bago siya naging apostol, siya ay isang mangingisda talaga. Isang bihasang mangingisda. Pero sa mga oras na ito, bakit siya walang nahuling isda? Sapagkat siya ay wala sa gitna ng kalooban ng Diyos. Ang kanyang mga kasama ay wala sa gitna ng kalooban ng Diyos sapagkat dapat sila sa mga pagkakataong ito'y hindi nangingisda. Dapat sila ay nag-i-evangelize, nagdadala ng kaluluwa sa paanan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Ang ma-born again tayo, ang ibig sabihin, gumitna tayo sa kalooban ng Panginoon. Matthew 6:6, let your kingdom come, let your will be done here on earth as it is in heaven. Wala sila sa gitna ng kalooban ng Diyos. Mga listen very carefully. Ang mga unbeliever,
ay wala sa gitna ng kalooban ng Diyos. Pero, pwede na ang mga born again, pwede na ang mga matatalinong tao, pwede na ang mga mayayaman, pwede na ang mga manggagawa ni Kristo Jesus, pati ang mga apostol, pwede mawala sa gitna ng kalooban ng Diyos. Naunawaan niyo ako? Ulit ko ulit. Pwede ang mga unbeliever wala sa kalooban ng Lord. Pero pwede na ang mga born again Christian, pwede na ang mga ngaral, pwede na ang mga apostol ay mawala sa gitna ng kalooban ng Diyos. Ito ang nangyari sa pitong ito. 7 apostoles na wala sa gitna ng kalooban ng Diyos. Kaya wala silang nahuli. Yan ang problema ng marami. Pag may sakit na, saka nasa Diyos lang. No? Pag malakas, wala sa Diyos. Kapag wala ng pera, nasa Diyos. Kapag maraming pera, wala na sa Diyos. Kapag masigla, masaya ang buhay, nasa Diyos. I mean, wala sa Diyos. Kapag malungkot, nasa Diyos. Amen. Hindi ganoon ang nais ng Panginoon. Ang nais ng Diyos, magpatuloy kang nasa Diyos. Itong mensaheng ito, nami-misinterpret ito palagi ng marami, pero totoo ito. Tulungan mo ang isang tao at wala yan sa kalooban ng Diyos, hindi pa rin aangat ang buhay niyan kahit na anong gawin mong tulong, sapagkat yan ay wala sa kalooban ng Diyos. Tandaan mo yan. Tulungan mo ng tulungan ng tao dahil mahal mo yan, anak mo yan, magulang mo, kapatid mo yan, naaawa ka riyan, kababayan mo yan, amigo mo yan, kabasat mo yan, paryente mo yan, kapatid mo yan, utod mo yan. Pero pag wala yan sa gitna ng kalooban ng Diyos, pupunta pa rin ng impyerno yan, walang himala, walang pagpapala, walang tagumpay, wala. Bakit? Sapagkat wala sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? So kinakailangan na ang tao ay madala kay Kristo, kinakailangan ng tao ay maborn again at lumagay sa gitna ng kalooban ng Diyos upang pumasok ng langit upang mapagpala. Amen? At yung mensahe, at yung title, pwede ba natin i-post yung title? At ito yung title. We need Jesus. Kailangan natin si Jesus. Kailangan tayo ay nasa gitna ng kalooban ni Jesus. Kaya maraming tao pupunta ng impyerno dahil wala si Jesus sa puso nila. Meron silang religion pero wala sila kay Jesus, wala si Jesus sa puso nila. May mga religion dumidirekta sa Ama, tama? Pero hindi natin kinakailangang dumirekta sa Ama. Kinakailangang dumaan tayo kay Jesus para pumasok ng langit. John 14:6, anong sabi ng John 14:6? John 14:6, anong sabi? I am the way, the truth, and the light. And no one can come to the Father except by me. No? At anong sabi ni Jesus? Ako ang daan, ang katotohanan ng buhay, walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya ang lahat ng mga religion na tinatanggi sa Jesus at ayaw dumaan kay Jesus at dumidirekta kay Jehovah, dumidirekta sa Ama. No? Mga minamahal, hindi ho papasok ng langit at hindi po magtatagumpay sa buhay na ito sapagkat hindi sila dumaan kay Jesus. John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig na Diyos sa sangkatauhan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo upang sino man na sa kanya'y tumanggap ay hindi na mapahamak o hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16. At anong sabi sa Acts 4:12? Walang pangalang ibinigay ang Diyos sa mundong ibabaw na ito para maligtas. Ano po? Kundi ang pangalang Jesucristo lamang. Nakikinig po ba tayo? Para pumasok ng langit, kailangan tanggapin mo si Christ bilang Lord God, Savior ng buhay mo. Hindi mo kinakailangan ng religion at hindi mo kinakailangan dumirekta sa Ama. Kinakailangan dumaan kay Jesus para ka pumasok ng langit. Amen po ba? Palakpakan natin ng Lord. Philippians 2:9-11, ang sabing ganoon, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord for the glory of God the Father in heaven.
No, ang lahat ng tuhod ay luluhod kay Jesus at ang lahat ng dili magsasabing siya ang Panginoon para sa kaluwalhatian ng Amang sumasalangit. Sa tingin po kayo sa akin, andun ang Ama. Ang Ama ay nasa langit. Para ka pumunta sa Ama at para ka pumasok ng langit, kinakailangan kang dumaan kay Jesus. Walang ibang daanan si Jesus lamang. Pag hindi ka dadaan kay Jesus, hindi ka makakapunta sa Ama at hindi ka papasok ng langit. Pag iniwasan mo si Jesus, hindi ka makakapasok ng langit, hindi ka makakapunta sa Ama. At kapag hindi mo tinanggap si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo at iniwanan mo si Jesus, hindi magiging fruitful ang buhay mo, hindi magiging productive ang buhay mo, walang kapayapaan at walang tagumpay. Nakikinig pa ba tayo? Pero kapag ikaw ay gumitna sa kalooban ng Diyos ni Jesus, ang kagalingan, ang himala, ang pagpapala, ang blessing, ang promotion at ang tagumpay ay patuloy mo mararanasan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. At balikan natin yung John 21, ang sabi ni Pedro, mangingisda ako. At ang sabi niya, at ang sabi ng 6, sasama kami sa iyo. Nakikinig pa ba tayo? Ang tanong ko, ordinaryong tao ba silang nawala sa kalooban ng Diyos? Hindi. And listen very carefully. Each one of us is susceptible na maligaw at malihis sa kalooban ng Panginoon. Kaya ang sabi ng unang Korinto 10:12, mag-ingat kayo na baka isang araw kayo ay bumagsak, kayo ay malagpak. Nakikinig pa ba tayo? So kinakailangan na tayo ay hindi lumagpak, hindi bumagsak. Kinakailangan tayo ay gumita sa kalooban ng Amang sumasalangit upang sa ganon pumasok ng langit, maging productive ang buhay, maging fruitful ang buhay, tumanggap ng kagalingan at himala, ng kapayapaan, at maranasan ang kabutihan ng Diyos. Anong sabi ng Biblia? They went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Wala silang nahuli. Kahit bilis, wala silang nahuli. Kahit Gigi, wala silang nahuli. Kahit gurami, wala silang nahuli. Kahit maliit na isda, wala silang nahuli. Bakit? Sapagat wala sila sa kalooban ng Diyos. Tingin po kayo sa akin, kapag may pinapagawa sa iyo si Jesus at hindi mo ginagawa, lahat ng pagpupunyagi mo ay parang building na pinataas mo, biglang earthquake, bagsak yan. Nakikinig pa ho ba tayo? Magiging mga rubble yan, magiging mga durug-durug ng mga semento. Naunawaan niyo ako? Kasi nga, wala tayo sa kalooban ng Diyos. At kaya nga tayo, hindi lamang sa KOJF, kailangan umikot tayo buong Pilipinas, buong mundo, para dalhin sila sa kalooban ng ating Panginoon. At ito ang mandate ng Kingdom of Jesus Fellowship, kaya nga Kingdom of Jesus let your kingdom come, let your will be done. Here on earth as it is in heaven. May tao pa ho ba rito? They went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Verse 4. Just as day was breaking, Jesus stood on the shore, yet the disciples did not know that it was. Tuloy natin. Verse 5. Jesus said to them, "Children, do you have any fish?" They answered, "No." Nung umaga na, napakita sa kanila si Jesus. At ang sabi ni Jesus, "May huli ba kayong isda?" Sabi nila, "Wala po." Bakit wala silang huling isda? Sapagat wala sila sa kalooban ng Panginoon. At anong sabi ni Jesus, ituloy natin sa verse 6, He said to them, "Cast the net on the right side of the boat, and you will find some." So they cast it, and now they were not able to haul in it because of the quantity of fish. Yun. Ang sabi ni Jesus, no? Pumalaot kayong muli at ihagi sa bandang kanan, at kayo'y makakahuli. At nung hinagis nila ang kanilang lambat sa bandang kanan, ang sabi ng Biblia, napakarami nilang huli. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Napakarami nilang huli. Pag ikaw ay nasa gitna ng kalooban ng Panginoon, maraming trabaho, maraming kita, maraming benta, maraming blessing, maraming promosyon, maraming success, maraming victory, sapagat nasa gitna ka ng kalooban ng Panginoon. Hindi mo hahanapin ang blessing, ang
ng isang kapatid na ngayon ay nasa gitna na ng kalooban ng Diyos. Wala nang tigil yung trabaho ko, tuloy-tuloy na trabaho, it means tuloy-tuloy na yung kita niya. Bakit? Sapagkat gumitna na sa kalooban ng Panginoon. At ang iba naman ay tuloy-tuloy ang trabaho, pero kukunti ang kita. Sapagkat wala sa gitna ng kalooban ng Panginoon. Hello? Sabi ko nga sa inyo, kinakailangan paulit-ulit na basahin ang mga bersikulo. Kinakailangan paulit-ulit na pakinggan at panuorin ang mga mensahe. Sapagkat kung magkamis ang tingin po kayo sa akin, alam na ho natin ang totoo, pero hindi pa natin nagagawa ang totoo. Tama? Kaya kinakailangan ulit-ulitin para magawa natin ang totoo. Nang sila'y naging masunurin sa Diyos, nakahuli sila ng maraming isda. Hindi, madali lamang po ang kaligtasan. Yung iba, nagpipinitensya pa, nagpapapako pa sa krus. Lumalakad pa mula sa pintuan hanggang sa altar at kung ano-anong litanya ang ginagawa para pumasok ng langit. Napakadali lang para pumasok ng langit. Tanggapin mo si Christ bilang Lord God Savior ng buhay mo. Presto, pasok ka ng langit. At mga minamahal, napakadali lang po ma-bless at ma-promote. Napakadali lang po mapagpala. Napakadali lang po umunlad. Ano po? Napakaganda nung kanta kanina doon sa Bustos. Pinakuha ko yung mensahe, pinakuha ko yung tono. At ang sabi ganoon sa kanta, ang buhay natin ay pasaya ng pasaya. Ang buhay natin ay paganda ng paganda. Ang buhay natin ay payaman ng payaman. At tayo ay paapoy ng paapoy sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay. At yun naman ho talaga dapat ang nangyayari sa atin. Kaya nung sila'y naging masunurin sa Diyos, nakahuli sila ng maraming isda. Ituloy natin ang pagbasa. That disciple whom Jesus loved therefore said to Peter, "It is the Lord." When Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his outer garment, for he was stripped for work, and threw himself into the sea. Ituloy natin. The other disciples came in the boat, dragging the net full of fish. Pakisabi, full of fish. Nagulat sila. Bitaw